Hi guys! Hello ulit. Magandang hapon sa inyong lahat po. Char. So magbisaya na lang ko og Tagalog kay ang napansin ko lang guys, yung mga new followers ko may mga Tagalog din. So okay, kahit hindi nila na iintindihan yung isang video ko na nag-viral. Ang dami-daming nag-advise sa akin, ganon. Hindi ko akalain na meron pa palang mag-care, char. So, ano lang, may share lang ako ngayon na natutunan ko rin dahil na rin sa mga taong akala ko okay sila. Tapos ang masakit pa dun is mga napamahal na sa'yo ba na mga tao. So, ang natutunan ko lang guys is wag ka masyadong mag-expect na i-love back ka sa mga taong mahal mo. Kasi di mo malalaman kasi kung if tunay or true ba yung mga intentions nila. Kasi halimbawa pag wala ka ng pera, same ba din yung treatment nila sa'yo na okay pa rin ba sila sa'yo if wala kang pera, pag wala kang pag wala kang ambag, pag diba, dun mo kasi malalaman yung isang tao pag halimbawa nga wala kang pera, dun mo makikita yung tunay na true colors ba yung kung Tagalog Bisaya lang jud ko guys ha kay dili jud ko actually yung papa ko taga Laguna talaga, San Pablo, Laguna, pero yung mama ko is pure Bisaya, taga Davao City. So di na ako masyadong marunong mag-Tagalog guys kasi yun nga, yung mama ko Bisaya, yung mga classmate ko Bisaya. Tapos sa Davao City kasi ako pinanganak, pero lumipat kami dito sa Cagayan de Oro City 1994. So yun na Bisaya na jud ko. Tapos yung papa ko din na Bisaya na pud siya. Tapos wala na akong papa nung 2018. So siya lang ba yan tato akong best friend yung makasabot sa ako. Siya lang yung nakakaintindi sa akin. Tapos spoiled pa ko sa kong papa kasi 9 years ako nasundan guys, kaya naging spoiled ako. So nung namatay yung daddy ko, yung papa ko, sobrang grabe talaga kasi best friend ko yun. Best friend ko talaga yung papa ko, as in. Tapos pag birthday ko binibigyan niya ako ng 1,000, tapos sabihin niya wag sabihin sa mama mo. Gano'n. Kinaspoil siya lang ang spoiled sa ako ba. So after namatay akong daddy kay lalo akong na depress na parang alam niyo sa totoo lang guys, wala akong friend talaga kasi ayoko kasi ng plastic. Nalalaman ko kasi kaagad pag plastic yung nakikipag-friend sa akin. So kaya wala akong friends. Dati sa TikTok umiiyak talaga ako dun guys. Dun ko binubuhos dun ko binubuhos yung mga emotions ko. Kasi nga wala akong outlet, wala akong friends, ayoko kasi ng mga plastic. Mas mabuti na lang siguro na mag-isa na lang ako kaysa
makisalo ka sa kanila na ano, ano sa tawag, yung parang tinitira ka patalikod. Yung ganun. Yes, tapos yun nga may na-post ako na dati naging Miss Intrams ako, tsaka Muse ako sa school namin. Tapos ang dami-dami ko, grabe, noon pa talaga yung mga basher na yan. Ang dami kong basher guys. Tapos minsan pagbukas ko sa bag ko may nakasulat na doon na ako daw yung bulok sa mga kamatis. Yun, yung ganun. Tapos binubuli nila ako kasi bakit daw ako yung naging Muse, bakit daw ako yung pinili na maging Miss Indonesian, yung ganun. So ako, hindi naman, hindi ko naman kasalanan kung ako yung pinili. Sa totoo lang, ayaw ko talaga tanggapin yun guys. Pero sabi kasi ng teacher ko, sige na, dadagdagan daw yung grades ko. Yung ganun. So, sabi ko, sige, okay na lang po. Okay na lang po. Tapos, so, ang dami ko nang sinabi no, ang dami ko nang intro. Pero sa totoo lang, ang title po ng video na to is, kapag nadapa ka ng 100 times, bumangon ka ng 200, 300, 400 times, huwag ka kaagad sumuko. Alam ko hindi lang ako ang nakaranas ng ganito na ng mga rejections. Tapos galing pa sa mga mahal mo, yung may doubt na sa'yo, parang walang tiwala sa'yo kasi nga, yan nga yung sa first video ko na yung nag-viral na, kasi wala ka pang napatunayan. Kaya, parang hindi ka pa importante sa kanila. Pag andyan ka, ganun lang pa, ganun lang. So, kaya nga, sabi ko sa sarili ko, may pag-asa pa naman. Kahit, aminin ko guys, ang dami kong pagkakamali sa life, pero alam ko, kakayanin ko to. Ako lang naman talaga, naku, naiiyak na naman. Ako lang naman talaga ang makakatulong sa sarili ko. Wala namang iba, di ba? Nire-reject na nga ako nila eh. So, hihingi pa ako ng tulong. So, walang ibang tutulong sa akin kundi ang sarili ko din. Kaya ko to sinasabi, sinishare sa inyo kasi para alam ko kasi may ibang mga babae din dyan na takot na mag-share lalo na dito sa video. Pero ako guys, ako sa totoo lang, tinatawag nga nila akong aloof. Aloof yung hindi masyadong halubilo, ganun. Parang, yun nga, sinasabi lang may sariling mundo daw ako. Tapos wala pa akong kaibigan. Kasi nga, napapansin ko yung mga plastic. Kaya ayoko nakikipagkaibigan sa kanila. Mas maigi na lang, mas mabuti na lang na ako na lang mag-isa. Yung ganun. Pero napaka-observer ko talaga guys. Observant. Yung ganun. Yes. Napapansin ko kaagad yung taong plastic. Kaya siguro wala akong friends. So, yun lang girls ha. Yung siguro pareha tayo ng sitwasyon ngayon na nire-reject kasi nga wala pang napatunayan. So, yun lang. Bangon lang ng bangon habang may buhay. Okay? God bless. Thank you po sa panonood ng mga videos ko. Love you.